ating talakayin ngayon, pag-usapan itong committee, itong Quad Committee na binuo ng Kongreso at yan po sa direktiba ng leadership ng House, Congress si Speaker Romualdez, at dun din sa resolusyon na ipinali Congressman Gonzales ng Pampanga, Deputy Speaker, na buuin ito para dun sa malawakang mga investigasyon. Okay? Sa tingin ba ninyo, kailangan ito? Sa tingin ba ninyo, makakatulong ito? Sa tingin ba ninyo, napapanahon itong Quad Committee para sa ongoing investigation nga po ng di umano ay mga pagkukulang, pagkakamali ng nakaraang gobyerno. Pakinggan nito itong initial report, iba sa mga report tungkol dito, lalo na ho itong aking mga kasamahan sa PTV4, ang government station. Ito po yung sinasabi. The House leadership vehemently denied that politics is behind the creation of the Quad Committee, which will jointly probe the crimes connected to Philippine offshore gaming operators or POGO, as well as the issues on illegal drugs and alleged extrajudicial killings during the past administration, which they think are interconnected with one another. The Quadcom is composed of the House Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, Committee on Dangerous Drugs, and Committee on Public Accounts. They are eyeing to invite to their investigation former President Rodrigo Duterte, who issued the executive order regarding POGOs during his term and launched the war on illegal drugs, as well as Senator Ronald De La Rosa, who was Duterte's former and first PNP chief. Naniniwala ako na yung investigation namin ito is actually a national security concern. Kaya sabi namin, magkakasundo na kami para maimbitahan ang dating Pangulo para sagutin niya lahat ng mga bagay na ito because this concerns our national security at siya lamang ang makakasagot nito. Hindi ito politika, hindi ito related sa political persecution. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin nang sa ganon ay maiayos natin yung mga ahensya ng gobyerno at mga kawani ng gobyerno na tiwali, pumapasok sa mga kalukuhan. The Quadcom joint investigation will start on August 15. Prior to this, the Committee on Public Order and Safety, together with the Committee on Games and Amusements, held a wrap-up hearing regarding their initial probe on POGOs. Former presidential spokesperson Harry Roque and PAGCOR chairman Alejandro Tenco attended this hearing once again. Meanwhile, amid the total POGO ban, the idea of replacing the lost revenue from POGOs with the isabong earnings also emerged in the lower house. However, some congressmen immediately pushed back on the proposition. Ako naman, any form of gambling promotes corruption. Tama yung sinabi po ni Congressman Acop na social ill po ito. Now, even if any form of gambling could provide some resources to the government, it is still a social ill. We cannot deny that. Melales Moras from the National TV. Ayan, so yan ang lumabas. Thank you sa aking mga kasamahan dyan sa PTV4. Saan ay napoprogram din tayo dyan. Anyway, so ayan malinaw ang Quad Committee ay binuo para mag-imbestiga sa mga iba't ibang mga krimen sa ating bansa. Alam nyo, kaya po binuo yan, unang-una. Noong pong individual hearing, halimbawa, Committee on Human Rights, under Congressman Abante, talagang lumabas po ng maraming paglabag sa karapatang pantao dahil nag-iiyakan yung mga resource person ng pamilya ng mga naging biktima. Nung mag-imbestiga yung Committee on Public Order and Safety ni Congressman Fernandez, lumabas din ganun. Talagang maraming harassment na related sa drugs, related din sa paglabag sa karapatang pantao. Nung mag-imbestiga yung Committee on Illegal Drugs, lalo na lumabas yung mga pangalan ng mga may kinalaman ni Congressman Barbers naman. Doon naman sa public account, lumabas din yung mga property, napakarami property sa Central Luzon at kung saan lugar din sa ating bansa, nabili ng mga dayuhan. Na bawal na 100% na mabili ng mga dayuhan ang property, mga lupa ng Pilipinas. At yung isa sa nawalang 60-40 under 1987 Constitution,
60-40 dapat ang labanan. 60% sa side ng Philippine government ang anumang klaseng business. 40 lang sa dayuhan. Ang nangyari dito, parang walang pumasok sa gobyerno. Lahat ay sa kanila. So, nung pag-aralan ng Kongreso, ng Senado at ng mga komite, na nagdudugtong-dugtong ang resulta ng mga initial investigation ng mga individual committee, nag-isip ngayon ng Kongreso at nagkaroon niya ng speech at nagkaroon din ng resolution si Congressman Gonzales ng Pampanga, Senior Deputy Speaker, na i-request niya at na-aproban sa plenaryo na gumawa, pagsamasamahin na lang itong apat na ito. Kaya ginawang Quad Committee. Ang sinabi nga doon, August 15, hindi na aking paniwala, pero hindi po, hindi natuloy na August 15. Nangyari ito kahapon lang, August 16, ang unang hearing. So nagsisimula pa lang po yung Quad Committee, yung apat na pinag-isang komite o apat na komiteng pinagsama-sama sa investigasyon. Sa unang salvo pa lang ho kahapon na ginawa, ay napakatindi ng testigong lumabas. At sabi nga ni Congressman Barbes, after na siya ma-interview, marami pang testigong lalabas tungkol sa human rights violation, illegal drugs, pogo, at yung mga illegal na pagbili ng mga property, mga lupa na pag-aari ng Pilipinas at ng Pilipino. Grabe. Pag nagtirayuan ng pogo. At yung issue na yung controversial na Executive Order number 13 na pinagmamalaki ng dating Pangulong Duterte, napakaganda raw ang operasyon ng pogo, kabaligtaran sa nangyayari dahil na-involve nga sa pagpatay, kidnapping, torture, prostitution, at money laundering. So lahat illegal. Hindi totoong legal at hindi totoong maayos. Ayan ang nangyari. Kaya nga yung PAGCOR hirap na hirap magpaliwanag sa mga hearing. Kasi hindi niya ma-justify na bakit parang mas malakas pa yung Executive Order number 13 kaysa doon sa Republic Act. Ano ba yung batas? Republic Act 9487 na siyang ginagamit na kapangyarihan ng PAGCOR. Yun ang nangyari doon sa nakaraang gobyerno. So, asahan po ninyo marami pa. Nag-umpisa pa lang. Unang hearing pa lang ng Quad Committee. So, sa tingin ninyo, tama itong Quad Committee? Kayo po ang tinatanong ko, mamamayang Pilipino, dahil pera natin ang ginagamit ng gobyerno. Sa tingin po ninyo ay karapat-dapat, napapanahon, naulit ko, itong Quad Committee na pumoko sa lahat ng mga kaganapan na naargabyado ang mamamayang Pilipino, naargabyado ang Pilipinas, naabuso ang Pilipinas ng mga dayuhan tulad ng mga Chinese national. Ano po ang inyong masasabi? Paki-like lang po ninyo ang aking mga video pinag-uusapan sa aking mga channel dito ho sa MA Pinoy TV at kahit doon sa isang channel ko, Mike Abby Opinion. Tulungan po ninyo ako at magtulungan tayo para lalo pang mapalakas ang mga impormasyon na totoo na walang fake news. Huwag kayong maniwala doon sa nagsasabing fake news. Yan po yung nagsasabi ng fake news. Kasama yan sa mga DDS. Kasama yan sa mga anti-Marcos. Binabaliktad nila kasi yun ang kailang gawain. Kaya binibintang nila sa mga matitinong mga vlogger at news operation, lehitimong balita tulad ng mga channel ko. Like lang po. Subscribe and follow.